Hindi pa man pong kumpleto na ipatutupad ang ikalawang round ng 2-digit mega oil price hike ngayong linggo ay sumampa na sa 100 pisong presyo ng kada litro ng diesel. Kaya't ang ilang motorista kung kayang mag-commute ay gagawin nila makatipid lang sa langis. Ang MMDA naman nakapagtala ng higit 1,000 nagbibisikleta na dumaraan sa EDSA kada araw na malinaw na ang iwas gastos sa malakihang presyo ng produktong petrolyo. Narito ang aking report. Sumampa na sa higit 100 pisong presyo ng kada litro ng diesel sa ilang gasolinahan kahit hindi pa kompleto ang halos 24 pesos na dagdag presyo sa diesel ngayong linggo. Gaya sa Shell, 16 pesos and 70 centavos sa unang sigwada, susundan ng 4 pesos and 80 centavos Merkules at 2 pesos and 40 centavos sa Huwebes, March 19. Ang Flying V naman, 12 pesos and 20 centavos sa unang hati at kapwa 4 pesos and 10 centavos hanggang Huwebes. Kaya't ang messenger na si Ariel, maingat na inaaral ang ruta bago bumiyahe. Sa malapit lang ako pupunta, imbis sa gastos ng motor, hindi ko na gagamitin yung motor ko kasi mahal yung gas kaysa sa pamasahe. So commute ka na lang? Oo, commute na lang ako. Graduate naman na sa ganitong alalahanin ang 29 anyos sa si Engineer Leandro dahil post-pandemic pa noong 2022 nang simulan na gumamit ng bike sa halos lahat ng kanyang pinupuntahan. Wala ka nang ginagastos when you have to bike. As long as your bike's in good working condition and you have everything you need, libre siya. Kaya't hinimok ng grupong Bicycle Friendly Philippines ang pamahalaan na tiyaking ligtas sa gaya nilang mga nagbibisikleta ang mga lansangan. Malimit kasi kahit na mismong bike lanes gaya sa EDSA, danas nila ang panggigit-git ng ilang motorista. All the agencies and enforcers should be made aware of the policy so that they can enforce it properly. Kasi nangyayari, many of the enforcers are unaware of that the priority pala ang taong naglalakad or ang taong nagbibisikleta over 4 wheels. We are in constant talks naman, communication with the DOTR kung how we move forward with the bike lane program. At ang mga, especially yung infrastructure niyan, DOTR and DPWH together with MMDA will be collaborating para ma-improve ang mga facilities na yan. As of February 2026, naitala ng MMDA ang 1,700 na mga nagbibisikleta na dumaraan sa EDSA araw-araw na posibleng madagdagan pa habang nagpapatuloy ang pagsirit ng presyo ng langis. Para may mapag-ayusan ng mga nagbibisikleta bago tumuloy sa kanilang destinasyon, binuksan ng MMDA ang 4 na shower room sa Motorcycle Riding Academy nito sa Pasig City. Actually, malaki ang lugar niya, yung spasyo niya. Kompleto sa sabon, may shower syempre at may heater, di ba? Pero bago ka makagamit ng isa sa mga pasilidad na ito, ay kailangan mo munang mag-scan ng QR code at magsagot ng ilang impormasyon. Pero libre ang paggamit nito. Target pang dagdagan ng MMDA ang ganitong shower rooms. Welcome ito sa ilang bikers group at tumasang gagayahin din ng pribadong sektor. Sana maisip nila na ibigay yan bilang insentibo para sa mga tao to start bike commuting. Actually, pwede rin siya for people who would walk to work or do bimodal. So, train and walk or bike and train, ganyan. Tiniyak ng ahensya na may ilan pang programa na bikers friendly silang ilalatag, lalo't isa sa mga bisikleta sa ginagamit ng ating mga kababayan bilang mode of transportation. Ace Cruz, Newslight.